Magandang araw! Maligayang pagbabalik mga bata! Sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang 6 pang natitirang pagsubok na napapailalim sa Physical Fitness Test. Kahapon ay natapos natin ang 6 na health-related activities. Ngayong araw ay isasagawa natin ang 6 pang skill-related activities na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, Stored Balance Stand Test. Ikalawa, Hexagon Agility Test. Ikatlo, Juggling. Ika-4, Standing Long Jump. Ika-5, Stick Drum Test. At ika-6, 40-meter sprint. Mga bata, simulan na natin! Mga bata, ihanda natin ang ating mga sarili. Mag-warm up muna tayo. Ngayon ay handa na kayo. Simulan na natin ang Physical Fitness Test. Ang unang pagsubok na ating isasagawa sa araw na ito ay ang Stored Balance Stand Test. Ito ay naglalayo na masukat ang pagbalanse gamit ang isang paa. Ang kinakailangang kagamitan para sa pagsubok na ito ay ang mga sumusunod. Una, exercise mat o lugar na ligtas at hindi madulas. Ikalawa, stopwatch.
Narito ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng pagsubok na ito. Una, tanggalin ang mga sapatos at ilagay ang mga kamay sa bewang. Ikalawa, itaas ang kanang paa at ilapat ito sa tabi ng kaliwang tuhod. Ikatlo, tumingkayad gamit ang isang paa. Kaapat, simulan ng oras kapag nakatingkayad na ang paa. Itigil ito kapag natanggal ang kamay sa bewang, naalis ang nakaangat na paa sa pagkakadikit sa tuhod, o bumaba ng tuluyan ang paa sa pagkakatingkayad. Ikalima, muling gawin ang pamamaraang ito na ang kaliwang paa naman ang itataas. Ika-anim, gawin ito ng 3 beses sa parehong paa at kunin ang pinakamatagal na oras na nagawa. Ika-7, pagsamahin ang 2 pinakamatagal na oras at hatiin ito sa 2. Itala ang makukuhang sagot sa score sheet ayon sa iyong edad. Mga paalaala. Ititigil ang oras kung: una, naalis ang mga kamay sa bewang. Ikalawa, kung ang nakatingkayad na paa ay nawalan ng balanse. Ikatlo, kung ang paa na nakadikit sa tuhod ay humiwalay sa pagkakadikit. At ika-4, kung ang sakong ng nakatingkayad na paa ay lumapat sa sahig. Narito ang batayan ng iyong puntos na nakuha. Ang sunod na pagsubok ay ang Hexagon Agility Test. Layunin ng pagsubok na ito na masukat ang kakayahan ng katawan sa paggalaw tungo sa iba't ibang direksyon sa mabilis na paraan. Narito ang mga kagamitan na dapat ihanda sa pagsasagawa ng Hexagon Agility Test. Medida o panukat. Stopwatch o orasan. Ikatlo, chalk o masking tape na gagamiting pananda. Narito naman ang sukat ng hexagon. Para sa elementarya, 12 pulgada o 12 inches. Para sa sekundarya, 18 pulgada o 18 inches. Ang bawat anggulo ay may sukat na 120 degree. Mga pamamaraan sa pagsasagawa ng Hexagon Agility Test. Una, gamit ang chalk na panulat o masking tape na pananda, gumuhit ng hugis hexagon sa sahig batay sa sukat na naaangkop sa inyong level. Ikalawa, tumayo ng tuwid sa loob ng hexagon na nakaharap sa itinalagang lugar kung saan magsisimulang lumundag. Ikatlo, hintayin ang hudyat ng kapareha bago magsimula sa pagsubok. Ika-4, gamit ang 2 paa at nakabaluktot ang kamay pauna, lumundag sa direksyong pakanan o clockwise nang lampas sa guhit sa labas ng hexagon at bumalik muli sa loob nito. Ika-5, ipagpatuloy ang paglundag hanggang madaanan at matapos ang bawat sulok ng hexagon. Ika-6, itigil ang oras kapag natapos ang paglundag at nakabalik sa loob ng hexagon. Itala ang nakuhang minuto o segundo. Ika-7, magpahinga sa loob ng 1 minuto at muling isagawa ang pagsubok sa direksyong pakaliwa o counterclockwise gamit ang parehong pamamaraan. Ika-8, para makuha ang tamang score, pagsamahin ang oras ng 2 isinagawang pag-ikot at hatiin o i-divide ito sa 2. Itala ang oras sa pinakamalapit na minuto o segundo. Paalala, uuliting muli ang pagsubok kung ang nagsasagawa nito ay lumundag sa maling bahagi ng linya at kung tumapak sa mga guhit ng hexagon. Narito ang batayan ng iyong puntos na nakuha. Ngayon ay dadako tayo sa sunod na pagsubok. Ito ay ang juggling. Ang layunin ng pagsubok na ito
ay masukat ang koordinasyon ng mata at kamay. Ang kagamitan na kinakailangan sa pagsasagawa ng pagsubok na ito ay ang sipa na may bigat na 4 na gramo, na may straw, na may 5 pulgada ang haba o 5 inches, o kaya naman ay 20 piraso ng lastiko na panali o kahit anong bagay na may bigat na 4 na gramo. Narito ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng pagsubok na ito. Una, hampas-hampasin ang salitan. Pataas ang sipa o bagay na may 4 na gramo ang bigat gamit ang iyong kanan at kaliwang palad. Ikalawa, siguraduhing lampas sa iyong ulo ang taas ng sipa o bagay na ginamit kapag hinahampas ito. Narito ang mga bagay na dapat gawin ng kapareha. Una, bilangin kung ilang beses hinampas ng kanan at kaliwang palad ang sipa. Ikalawa, ihinto na ang pagbilang kung una, nalaglag ang sipa. Ikalawa, hindi lumalampas sa ulo ang pagtaas ng sipa. At ikatlo, natapos na ang 2 minuto habang ito ay isinasagawa. Paalala, isagawa ito ng 3 beses at itala ang pinakamaraming bilang ng tamang paghampas. Narito ang batayan ng iyong nakuhang marka. Ang susunod na pagsubok ay ang standing long jump. Ang layunin ng pagsubok na ito ay masukat ang puwersa ng kalamnan ng binti na maibubuhos sa pagtalon. Medida o meter stick o kahit anong maaaring panukat ang tanging kinakailangan sa pagsubok na ito. Narito ang mga pamamaraan sa pagsubok na ito. Una, tumayo sa panimulang guhit nang hindi ito tinatapakan ng magkapantay ang mga paa. Ikalawa, ibaluktot ang mga tuhod at ikampay ang mga braso patalikod. Ikatlo, sa akmang pagtalon, ikampay ang mga braso pauna. Ikaapat, tumalon ng malayo sa abot ng iyong makakaya at siguraduhing magkasabay ang 2 paa sa pagbagsak. Ikalima, markahan ang lugar kung saan bumagsak ang huling sakong. Ika-6, gawin ito ng 2 beses. At itala ang pinakamalayong lundag na nakuha. Ika-7, sa pagkuha ng sukat ng distansya, ilagay ang 0 point ng tape measure o medida sa panimulang guhit at sukatin ang pinakamalayong marka. Narito ang batayan ng iyong nakuhang marka. Ang sunod na pagsubok na ating isasagawa ay ang stick drop test. Ito ay naglalayon na masukat ang bilis ng reaksyon sa pagsalo ng ruler na ilalaglag ng walang hudyat gamit ang mga daliri. Ang kinakailangang kagamitan para sa pagsubok na ito ay ang mga sumusunod. Una, ruler o stick na may 12 pulgada o 12 inches ang haba. Ikalawa, armchair o mesa at silya. Narito ang mga pamamaraan sa pagsasagawa ng pagsubok na ito. Una, umupo sa tabi ng isang mesa at itukod ang siko sa dulo nito. Tiyaking nakaunat ang mga bisig na ang mga daliri lamang ang nasa labas ng mesa. Ang mga daliri ay may layong 1 pulgada sa hinlalaki. Ikalawa, nakatayo sa likod ang kapareha na may hawak na ruler o stick na may 12 pulgadang haba.
Ikatlo, itapat ang hintuturo at hinlalaki sa dulo ng ruler o stick nang hindi ito hinahawakan habang ang kapareha ay nasa kabilang dulo ng ruler o stick na kahawak. Ikaapat, bitawan ng kapareha ang ruler o stick nang walang hudyat at sasaluhin ito gamit ang hinlalaki at hintuturo nang hindi inaangat ang siko sa mesa. Ikalima, kunin ng kapareha ang sukat sa itaas na bahagi ng hinlalaki. Ika-6, gawin ang pagsubok na ito ng 3 beses. Ika-7, itala ang 3 puntos at kunin ang gitnang puntos sa pagitan ng pinakamataas at pinakamababang puntos. Halimbawa, 10, 11, 9. Ang nasa pagitan ng pinakamataas na 11 at pinakamababang 9 ay 10. Kaya 10 ang iyong score. Kung ang 2 puntos ay magkaparehas, ito ang itatalang puntos. Halimbawa, 6, 9, 6. Ang magkaparehas na score ay 6. Kaya ito ang itatala. Ika-8, kung hindi nasalo ang ruler o stick, ikaw ay walang makukuhang puntos. Narito ang batayan ng iyong puntos na nakuha. 40-meter sprint. Paalala, ang pagsubok na ito ay hindi isasagawa dahil sa kasalukuyang krisis pangkalusugan dulot ng COVID-19. Ngunit sa kabila nito, aming ipapakita at ituturo ang wastong pamamaraan ng pagsasagawa nito. Layunin ng pagsubok na ito ay masukat ang bilis ng pagtakbo patungo sa itinakdang lugar sa pinakamabilis na oras. Narito ang mga kagamitan na dapat ihanda bago simulan ang pagsubok na 40-meter sprint. Una, stopwatch. Pangalawa, running area o lugar na may nakatakdang sukat na tatakbuhan. Mga pamamaraan. Una, sa hudyat na ready, tumayo sa panimulang guhit nang hindi ito tinatapakan. Ikalawa, sa hudyat na get set, pumwesto sa akmang pagtakbo. Ikatlo, para sa kapareha, siguraduhin ang orasan o stopwatch ay naka 0 point. Magsisimula ang oras sa hudyat na go. Ika-4, sa hudyat na go, tumakbo ng mabilis sa abot ng iyong makakaya mula sa panimulang lugar hanggang sa itinakdang lugar na may 40 metro ang layo. Ika-5, itigil ang oras kapag ang mananakbo ay nakalampas sa itinakdang linya at itala ang nakuhang oras sa pinakamalapit na minuto o segundo. Narito ang batayan ng iyong puntos na nakuha. Mga bata, binabati ko kayo sapagkat natapos ninyo ang ikalawang bahagi ng mga pagsubok. Ngayon naman ay sabayan ninyo kami sa cool down exercises upang manumbalik sa normal na level ang tibok ng inyong puso at temperatura ng inyong mga katawan. Halina, sundan ninyo kami.
mga patakarang ipinatutupad ng Interagency Task Force or IATF at Department of Health or DOH laban sa COVID-19, pansamantalang hindi pinapahintulutang lumabas ang may edad 20 pababa at mga senior citizens. Gayon din ang pagdaraos sa malawakang pagtitipon tulad ng iba't ibang sports activities at iba pa. Gayunpaman, kailangan mapaunlad ang ating kakayahang pangkatawan upang mapanatiling maayos ang pangkalahatang kalusugan. Kaya, hinihikayat namin kayo na patuloy na isagawa ang iba't ibang gawain tulad ng laro, sayaw at ehersisyo sa inyong mga tahanan upang maging malusog, masigla at malakas ang pangangatawan sa kabila ng new normal na sitwasyon. Kaya sabay-sabay nating isigaw, COVID ka lang! Pilipino ako! Hanggang sa muli!